ng biyahe ng ating mga kababayan paghahanda para po sa Holy Week. May gana pa kayong bumiyahe ha, magbakasyon ha. Kasama natin si Sir Ruben Ignacio, NLEX AVP for Traffic Operations. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes. Good afternoon, sir. Yes, Ma'am Lourdes. Good afternoon at good afternoon din po sa ating mga taga-subaybay. Kumustahin po namin yung inyong pong monitoring. March 27, biyernes na ho ngayon sa NLEX. Gaano na po karami yung ating mga kababayang palabas, papasok? At ano po yung inaasahan po ninyo ngayong Holy Week? Opo. Ang unang-una po yung sitwasyon ng traffic natin ngayon. Pagamat mukhang medyo marami po yung dumadaan ngayon pero wala naman po tayong namomonitor na pagdagsa na maaring mag-congest pa po sa mga oras na to. Inaasahan din po natin na baka maya-maya po kung dadami pa po ito at yun, nakaredy naman po kami dito sa NLEX at umpisa nga po ngayong araw ay nag-deploy na po kami na mas marami naming personnel. Ganun din po na wala na po tayong road closure, wala na pong road work. So maliban na lang po kung talaga may emergency po tayong gagawin, saka tayo magko-close po ng lane. So open po lahat ang lanes natin, tuloy-tuloy po yan hanggang April 6 na po yung Easter Monday na makabalik na po yung ating mga kababayan. At umpisa din po ngayong araw na to, para lang po mabilis nga po yung pag-clear natin ng mga insidente, nag-implement po ulit kami ng free towing para sa mga class 1 to the nearest exit. At tuloy-tuloy din po yan. Nag-umpisa po kaninang 6 a.m., tuloy-tuloy rin po yan hanggang April 6. Oo. Sir Ruben, kung ikukumpara last year, of course last year wala po tayong ganitong problema, crisis, no? At ngayon, anong pinagkaiba? Sa ngayon po, di pa po natin masasabi kung talagang kakaunti yung ating mga kababayang bibiyahe. Maaari din po, kaya kami po ay, yun nga, yung pinoproject po usually namin na every year na mga between 8 to 10 increase ay ng daily average ng traffic natin ay baka this year po ay mas mababa. Baka maximum po up to 3% na lang po yung increase na inaasahan natin. Pero kung ito ay tataas pa dito, maaaring makakatulong naman po yung aming mga preparation. Kasi sa ngayon pa lang, mamaya-maya po siguro mga alas 5 para lang masiguro na kung dadami po yung ating mga babiyahing panorte na, mag-i-implement na po kami ng ready na counterflow po para sa panorte. At ganun din po na yun po inaasahan pa rin po natin na marami-rami pa rin po siguro yung naka-ready ng magbakasyon. So kung kagaya ng mga previous years na Miyerkules po talaga yun ng hapon, tanghali, umpisa na pong tumataas, ay nakahanda din po tayo at ganun din nga po na standby na po kami kaagad ng mga counterflow. Tuloy-tuloy po kasi yan hanggang Huwebes na po ng hapon. Ginoong Ignacio, linawin ko lang, no? Noong ang inaasahan yung pagdagsa talaga nagagamit ng NLEX, Miyerkules Santo. Apo, yun po rin talagang taon-taon, Miyerkules Santo po ng tanghali pa lang po, umpisa na pong tumataas yung volume. Hanggang ano po yan bahagyang bababa po ng mga ating gabi, madaling araw po ng Huwebes ay tataas na naman po hanggang ano na po yan, hanggang hapon po ng Huwebes. Yung figures po na pinag-uusapan natin kung meron po kayo, more or less lang po, no? Gaano karaming inaasahan po ninyo ngayon? Opo, sa normal daily average po natin ng mga around 350,000 vehicles po para dito sa NLEX at 80,000 naman po sa SSX. Actually, itong figure na to medyo bumaba na po mula nung tumaas nga po yung oil. So, previous year, sinasabi po namin yung na-monitor po natin yung daily average ay tumataas po ng between 8 to 10%. So, that's another around more than 30,000 po. Pero sa ngayon po, maaring yung increase na lang po, baka manasa more than 10,000 na lang po kung talagang magdasaan po yung ating mga kababayan. Oo. Sa base ho sa MMDA, naramdaman ho nila na talagang kumonti yung mga sasakyang gumagamit ng EDSA. Kayo ho, nakita niyo ho ba yun? Opo, actually, ganun din po dito sa NLEX. Mula nga po nung biglang tumaas yung fuel. Kumonti na rin po nagkaroon din po ng pagbaba ng aming volume ng pang-araw-araw na dumadaan po dito sa NLEX at ESIT. Meron po kayong porsyento kung more or less magkano? Or ilan? Around
More or less 5% po yung nakikita po naming ibinaba mula po nung nagtaas nga po ng fuel. Sir, sa panawagan ho ni Pangulong Marcos na sana tumulong sa sitwasyon ngayon, may ayuda rin ho ba yung NLEX at yung inyo pong mga counterpart sa mga motorista? Oo. Opo, dito po sa panawagan nga po ng gobyerno, so in coordination, ang aming chairman naman po na si Mr. Manny Pangilinan po, kasama po nung pamunuan po ng Metro Pacific Tollways Corporation. Ang Metro Pacific Tollways Corporation, kasama po dyan yung NLEX, SCTEX, NLEX Connector, at yung Cavitex po, yun po yung makakasama dun sa kabiyahe toll fee rebate program po natin. So, umpisa po nung Monday, March 23, nag-implement na po kami ito. Ibababa po yung toll rate po dun sa level po bago po kami magtaas nung January. At ito po ay for NLEX alone, it's between 16 to 72 pesos po. Depende po kung saan yung entry, tsaka exit, at saka kung anong class po ng sasakyan. At ang kailangan lang po dito, Ma'am Lourdes, ay meron po silang existing na valid na RFID, Easy Trip RFID, at meron po silang sapat na load. For trucks, automatic, kasama na po sila dito sa programa pagka meron po sila nitong RFID, valid RFID at saka load. Pero for public utility buses at saka yung modernized jeepneys, kailangan po nilang i-download yung kabiyahe toll rate rebate program po namin from our Facebook, and then isama na rin po yung requirement na yung pong ORCR ng sasakyan nila, yung certificate from LTFRB, at saka yung ID po nung operator. And then dapat meron din po silang valid RFID kagaya ng mga trucks, at saka may sapat na balance. Tapos i-email lang po nila yung application nila sa customercare@mptc.com.ph. So hanggang April 5 po yung application po natin, and yung pong rebate ipapasok po sa account sa RFID account po nila. Yung first rebate po actually from Monday to first week ipapasok na po ng April 2. So yun po yung unang and then every week thereafter na po yung pagpasok ng rebate sa RFID nila. Okay, linawin ko po yung March 23 na sinimulan yung inyo pong tulong sa mga motorista. Apo. Ilang percent po ang binawas? Yun nga po, kung titingnan po roughly ano po ito 16 pesos po yung amount eh. So kung ang ang trucks at buong 72 pesos yung kabuuan. For SCTEX actually up to 192 pesos naman yung So malaki-laki po yung In terms of percentage, hindi ko lang po makuha ngayon, pero more or less nasa between around 5% po yata yan. Wala pong abiso kung hanggang kailan, ano po? Po yun, yung program po ay for 2 months po. So starting March 23 hanggang May 22 po. Yung Sir, pakiulit nga po sir yung yung Facebook page na pwedeng magtanong kung meron na kanila. Bisitahin lang po nila yung aming Facebook account, yung NLEX Corporation po. Ayan. O di kayo tumawag na lang din po sa para mag-guide po sila sa aming hotline sa 135,000. Ito naman po, pinakahuli na lang yung security po ng ating mga kababayan. I don't know kung sa inyo ito yung driver na may kinuha siyang, sa nakikinig yung patay na aso. Sa NLEX ba ito? Apparently dito po sa NLEX yung natuturo po. Opo. So lang po yung security? Ano po yung mga nais po yung sabihin sa ating mga kababayan for safety? Pagka ganun kasi, of course, siguro yung gumawa nito ay talagang malaki ang pagmamahal sa ating mga po. So we understand po yung kanyang care. Kaya lang medyo talagang sobrang delikado po yung ganung sitwasyon. So sana po wag na po nilang gawin yun. Itawag na lang po sa amin kaagad para kami na lang po gagawa dahil mas train po yung mga personnel po namin. Actually, after that, meron din po nagtawag na live na aso dito sa may bandang Valenzuela. So nakuha naman po namin at na-turn over po namin sa
sa animal advocate pong That's grupo good. na Oo. nag-coordinate po. Oo, So that's ganun na good. lang po para mas safe po tayo, mas safe po siya at ganun din po yung mga makakasabay po niyang motorista. Meron ba kayong sir, advice para hindi po magasto sa gas? Hindi yun lang po. Kasi ang bilis ng siguro- takbuhan dyan, sir eh. Opo, siguro nga po, wag magpapabilis kasi pagka sobra-sobra din bilis po yung takbo talaga, magastos din po sa So, Sir, ilan? 100 na speed, mas maayos po yung konsumo ng gasolina kung sakali. Sir, maraming salamat sa inyo at kami po'y patuloy na maikipag-ugnayan sa inyo, lalo na po ngayong Holy Week. Salamat, sir, sa inyong Yes, serbisyo. ma'am. Maraming Thank you. salamat din po at malaking tulong din po ito. Thank you, ma'am. Si Ginoong Robin Ignacio ng NLEX at NLEX AVP for Traffic Operations. Kumonti rin daw, no? Parang sa MMDA.